dear beloved, Boss Mike Cervera. Senate Minority Leader Coco Pimentel na maaaring senyales ng pagkakaroon ng seryosong personality disorder. Ay, seryoso ah! Seryoso daw, sabi ni Pimentel. Personality disorder. Mga kababayan, Jackie's Vlog, thank you naman ha. Oh, di ba? Personality disorder, mga kababayan. Seryoso po. Opo, seryoso. Nako, mga kababayan, tuloy. Ang obsesyon ng isang individual sa usapin ng kamatayan at patayan. Kasunod nito, sinabi ni Pimentel na posibleng nagpapakita lang ito ng may mental health issue si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, kita nyo, may mental health issue. Baliw! Oo, may topak parang si Sara. Ngayon, wag na kayong magtaka. Kung si Sara may topak din, may pinagmanahan pala, mga kababayan. Kung may topak si Sara, wag na kayong magtaka. Dahil may pinagmanahan siya. Pinagmanahan niya yung tatay niya. Kita niyo, mga kababayan ko, kahit si Sara, ano ang sinasabi niya? Puputulin yung leeg, huhukay ng bangkay, ano pa? Magtatapon ng bangkay saan? Sa West Philippines eh. Oh, kita nyo? At tapos nagbanta pa na papatay. Parang yung tatay niya. Kung yung tatay niya pinagbantaan yung 15 senador na boboto para ma-impeach yung anak niyang baliw din, abay ganun din si Sara. Pinagbantaan si Speaker Martin, si First Lady, at si Pangulong Bongbong. Ganun po yan, mga kababayan. Oh, parehas silang mag-ama. May topak talaga. Oh, di ba? Ayan mismo, si Pimentel na may sabi. May problema sa pag-iisip na. Itong si Digong, mga kababayan. Kaya kailangan niya na magpa-check up. Kaya manananawagan tayo kanino. Ninyo! Hoy, Ninyo! Nanonood ka ba? Pwede mo bang isama si Digong pag nagpa-check up ka sa mental? Kasi si buti pa si Ninyo. Regular na nagpapa-check up saan sa mental. At merong maintenance na kailangan din nung mag-ama na yan. Kailangan ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte na magpa-check up para may maintenance na nang hindi na, mga kababayan, kung ano-ano ang sinasabi nila. Di po ba? Ayan ulitin ko lang. Ito na. Ipinunto ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maaaring senyales ng pagkakaroon ng seryosong personality disorder. Ang obsesyon ng isang individual sa usapin ng kamatayan at patayan. Kasunod nito, Grabe no? Kasi hindi pala yun mga kababayan. Hindi normal kasi. Yung ginagamit yung patayan dito, papatayin ko kayo, ganun, puro pagbabanta, Nako po, urgent. Sabi ni Trixie Villa, kailangan na sa lalong madaling panahon. Urgent na to. Sa lalong madaling panahon, kailangan magpa-check up na kayong mag-ama, tuloy. Sabi ni Pimentel na posibleng nagpapakita lang ito ng may mental health issue. Kita nyo, nagpapakita lang ito na may mental health issue. Sino? Si Digunyo. Bakit si Sara? Dapat mauna si Sara, kita nyo, pero pagdating sa pera, mga kababayan, itong dalawa na to, nangunguna sa pangungulimbat, kita nyo na yan, mga kababayan. Ulit, dito. Posibleng nagpapakita lang ito ng may mental health issue si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang naging kill remarks ito laban sa mga senador. Nako! Wala na, mga kababayan, lalo nang masisira mga Duterte niyan. Abay, hindi na maitatago pa. Sa mga Pilipino, kahit sa mga kaalyado nila. Di ba, pare ko? Hindi na maitatago pa. Kahit nga yung mga dati nilang kaalyado nagsasalita na mga kababayan. May sira talaga sa ulo, yung matanda. At yung mas bata. Huwag natin sabihin bata, mas bata kasi matanda na rin naman si Sara. Di ba, mga kababayan?
Eto na mga kababayan ha. Sa mga hindi ho nakakaalam, eto hong si Pimentel ay dating magkakasama sa PDP Laban. Ano po? Nung nagkaroon ng eleksyon, nung panahon ng 2022, nagkahiwalay yan. Bakit ho kanyo? Pinatakbo ng grupo ni Pimentel, eto namang si Manny Pacquiao. At eto namang sa kabila, mga kababayan, dahil nga hindi tumakbo si Sara, ang kanilang pinatakbo, mga kababayan, alam nyo? Sino? Yun, yung sa Maynila. Kunyari, nag-aaway pa sila. Pero ang totoo, magkakasama. Kaya nga mga kababayan, sa mga hindi nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ko, kita nyo, lahat ng vlogger nila, kasama si Banat Bay, si Nino noon, di ba nandoon sa Maynila? Yun po yun, mga kababayan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, matuto kayong makiramdam. Thank you ulit, Jackie's Vlog. Di ba? Tuloy. Pero sa kabila nito, sinabi ng senador na mas mainam kung ipaubaya na lang sa Department of Justice at NBI ang pagsilip kung may naging paglabag o krimen na nagawa ang dating Pangulo. Meron nga talaga. Kaya lang kailangan nyo rin magdemanda. Kasi yung mga senador yung binantaan. Baka naman may isa dyan, 2, 3, 4. Na ano? Na hindi takot. Yung may bayag. Na magdemanda. Kasi binantaan kayong lahat Lahat kayo ng mga senador paano nyo naman itutulak naman sa NBI at saka kung kanino pa man sa PNP yan? Hindi ho. Kayo ho mismo. Kayong mga senador, ipakita nyo yung bayag ninyo. Wag bastos yun, Boss Mike. Ipapakita yung bayag. Ibig ko sabihin, ipakita nyo yung tapang ninyo. Wag yung bayag na literal. Baka masuka yung mga tao. Di po ba mga kababayan ko? So ngayon mga kababayan, ayan na. Ano ang magiging implikasyon netong mga pinapahayag ng mga dating kasama at kaalyado ni Digong? Na etong si Digong ay meron ng problema sa pag-iisip. Siguro maaari niyang nasabi dahil matanda na rin. Maaaring ulyanin, kaya nagkakaroon na ng problema sa pag-iisip. Pero mga kababayan, kung ating babaybayin, mula noong naupo ito bilang Pangulo, may tama na sa utak to. Bakit kanyo mga kababayan? Kahit nga nung mayor pa yan Bakit kanyo mga kababayan? Nung mayor yan, anong ginawa niyan? Gusto niya mauna doon sa ginahasang foreigner talagang tinuligsan ng mga tao yun. Biruin mo, mayor ka, sasabihin mo, dapat mayor yung nauna, ang ganda ng babae Parang si Kibuloy din, mga kababayan. Mangkanor na mangkanor ang datingan. Di po ba? Yan po yun, mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, nako, isipin yung maigi kung sino yung mga iboboto ninyo. Yung ini-endorso ng isang baliw, iboboto nyo? Di ba mga kababayan? Iboboto nyo ba yung ini-endorso ng isang baliw? Malayong-malayo naman po ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi lang naman na parang nag-deliver kayo ng suka, nasaktan na kayo Totoo naman yung sinabi nabahiran ng dugo, ng tukhang. Totoo naman yung bato Di ba may bahid ng dugo yung kamay mo? Saan? Sa tukhang ninyo? Totoo rin naman na may bahid kayo ng korupsyon, sako-sakong bigas. Sako-sakong bigas tuloy. Sako-sakong pera, yung pinagnanakaw nyo sa Parmali. Di ba? Sa issue ng Parmali. Di ba totoo? Ano problema ninyo? Bakit kayo nagkakaganyan? Tanggapin nyo na lang. Si Rodriguez naman, kung ano-ano rin sinasabi. Pero yung kanyang kinaaniban, yun din yung ginagawa niyan. Yan po mga kababayan. Kaya mga kababayan, malaki bagay. Tandaan nyo yung boto ninyo. Yung boto ninyo, hindi ko naman sinasabit ayoko ko yung impluwensyahan. Pero kung ako masusunod, mga kababayan, alam nyo, iboboto ko na lang lahat ng mga ini-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi po kukunin niya mga yan. Maging si Manang Aimee, hindi niya bibitbitin kung walang gamit yan. Di po ba? May gamit yan si Manang Aimee, kaya niya binitbit yan. Di po ba? At yung mga iba pa dyan, may gamit lahat yan. Kung yung mga yan, walang kagamitan o wala kahit na
Eh wala ho, hindi niya isasama yan. Kaya ho mga kababayan, ulitin ko. Mga kababayan ko, iboto natin 12-0. Di ba? So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, panonood. Opo, at marami pa tayong tatalakayin siya na kaya lang inabot na tayo ng oras. Actually, dapat pang 1 oras lang boses ko. Dahil po mahal ko kayo at gusto ko kayong makasama, dinadagdagan ko ng bonus kahit kalahating oras pa yan. Pero mga kababayan ko, lagi niyong tatandaan, ang mga Duterte, ang kanilang hangarin ay pansarili lang. Hindi po sila ay para sa bayan. Totoo po yan. Hindi po sila para sa bayan, hindi po sila para sa mamamayang Pilipino. Ang kanila pong mga ginagawa ay para sa sarili lamang. Ganon din naman si Kibuloy. Ano sabi niya? Manggugulo lang. So kung manggugulo lang sa ating mga Pilipino, magiging dahilan ng pagkabahagi natin, bakit natin iboboto yan? Di ba? Tulad niyan, si Willie, kita nyo naman, binabanatan na ng mga DDS. Hindi rin naman natin iboboto yan. Kasi ang kailangan natin, tulad ng sinabi ni Pangulo, hindi na natin kailangan ng mag-a-apprentice. Ang kailangan natin yung mga batikan para magrebisa, gumawa ng mga batas na mapapakinabangan nating mga Pilipino. Mga kababayan ko. Di po ba? Our beloved Boss Mike Cervera.